balita nationwide. Mga kabrigada, yung tinatawag na baha sa Luneta Rally, dinagsapo yan ng iba't ibang sektor. Pagpapanagot naman sa mga sangkot sa korupsyon, sabay-sabay nilang panawagan. Live mga kabrigada dyan sa Luneta, si Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, kumusta na? I-brigada mo! Brigada Live Report. Brigada Lee, Brigada Mari, dinagsanga ng iba't ibang grupo mula sa magkakaibang sektor ang baha sa Luneta Rally. Ikinasa ngayon sa Luneta Park at actually, Brigada Lay and Brigada Mari, kasama natin ngayon na ambush po natin si Kabataan Party List Representative Renico. Magandang umaga po, ma'am. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Ma'am, tanong lang namin, bakit po kayo, kumbaga, nag-join po dito? Bakit nakikisali po tayo sa ating kilos protest ngayon? Ba't nakikita po tayo? Kada taon po tayo nasa September 21 dahil sino-commemorate natin yung martial law declaration na naging rason kung bakit mas madaling nakurakot ni Marcos Sr. yung pera ng bayan para mag-lead ng inaldific lifestyle yung kanilang first family. Na nakikita natin ngayon na same thing happening. No, ang OG Nepo baby na si President Marcos Jr. Pinagpapatuloy itong kultura ng korupsyon. Sa ngayong nakita natin 1 trillion pesos spent in flood control projects na nasisiwalat ngayon, ghost or kaya substandard by design, ibig sabihin pusang pangit, para pumalaki yung kickback ng mga politiko, mga lawmakers, DPWH officials, district engineers, lahat din ng may pakana ng budget. So, andito tayo dahil same with 1986, same with 2001, and same with ngayon 2025, galit ang kabataan sa korupsyon at ayaw na natin ng ganitong klaseng bulok na sistema. Bale, ma'am, ang pinakapanawagan po natin yan ngayon sa Kilos Protesta ay andito syempre yung pagpapanagot ng hari ng korupsyon na si President Marcos Jr. At syempre nandito pagpapanagot ng lahat ng sangkot sa korupsyon, including also VP Sara Duterte na ang report sa PCIJ ay tumanggap din po ng millions in campaign donations from contractor CEOs. Similar po sa kay former Senate President Chis Escudero na yun yung reason kung bakit siya ay tinanggal po sa pwesto. And of course, nandiyan din lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Gusto nating isiwalat ito at syempre baguhin ang sistema. Unang-una ang pinaka-tactical demand natin, i-abolish ng pork barrel system at ang Confidential Intelligence Fund para hindi na magkaroon ng maluwag na paraan para maabuso po yung pagpopondo sa gobyerno. Maraming salamat po, Ma'am Renia. At ayun na nga na Brigada Government. Brigada Ann, nandyan pa si yes, Congresswoman, nandyan pa? Ayan. Oo, nandito pa si Kong. Pakitanong kung ano ba yung inaasahan nila magiging resulta sa mga rally na ginaganap ngayong araw? Ano yung expectation nila at hanggang kailan ba sila magtatagal dyan ngayong araw, Brigada Ann? Hello po. Ngayon po ay may planong pumunta po at po mag-push forward sa Menjola itong mga nandito sa Luneta. Meron din pong mga mga iba pang mobilisasyon sa iba't ibang bahagi ng NCR, pati na rin sa buong bansa na nakikita natin sinyales ng malawakang galit ng taong bayan laban sa korupsyon. Naasahan natin na pagkatapos ng araw na to, meron pang ibang mga kilos protesta na idadaos. At gusto natin tuloy-tuloy ito para mapakita sa mga politiko, sa mga nariyan, sa posisyon ng kapangyarihan na hindi natin makakalimutan to. Sabi nga natin, never again, never forget. This also applies today. Pero ilan po yung inaasahan nating lalahok kasi sinasabi, di ba, mamaya pa naman yung ibang programa, tuloy-tuloy hanggang mamayang hapon. Pero sa kabuuan, ma'am, na may ano ba kayo, may estimate na mga bilang na posibleng sumama diyan hanggang mamayang gabi? Sa latest estimates po, nasa 80,000 po yung nandito ngayon sa Luneta para po idaos yung mobilisasyon, yung programa laban sa korupsyon. Ongoing pa po ang programa ngayon. Pero ang programa dito ay hanggang 1 or 2 p.m. lang at may subsequent programs po sa iba po na bahagi ng Metro Manila. Ayun. So after ng program diyan, so magmamarcha naman kayo. Papunta doon saan yung susunod, ma'am, na location ng pagtitipon? Papunta po tayo sa Menjola. Menjola. Ito ay historical site of protest din na naging rason kung bakit maraming mamamayang Pilipino
nagpakita ng pagkilos laban din sa diktadurang Marcos Sr., gusto rin natin ipakita na ang kabataan, we are similarly brave and we are similarly condemning yung gantong sistemang pinalaganap ng Marcos family. Pero may mga forecast, baka daw lumakas yung ulan mamayang hapon dahil may bagyo nga tayo, bagyong Nando, Congresswoman. Yes po, mukhang may ganong forecast. We're very thankful nga na hindi po umulan ngayon, though syempre napakainit naman kaninang umaga. Pero may sa mga nainitan naman po ay may medic agad na nag-respond. Kung may, sana din naman kung ano man po, kahit unos o kahit araw ang harap natin, tuloy pa rin po yung mga protesta, tuloy pa rin po yung pagpunta at pagbaha ng mga tao sa Luneta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil hindi naman po napipigilan ng konting ulan yung experience namin ng binaha. So, lagpas tao, tinanggalan ng kabuhayan na namatayan pa nga ang iba. Gusto natin may managot sa ganung pangyayari. Okay, sige. Maraming salamat po sa oras na binigay sa Brigada News FM. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Okay. Brigada Ann? Salamat po. At ayun na nga, Brigada Lay, kanina nga ng mga alas 7, nagkaroon ng Walk Against Corruption. Ito nga yung panawagan ng Philippine College of Criminology na una na nga dumating sa nasabing lugar samantalang padyak laban sa korupsyon. Yan nga ang bitbit na hikay ng mga bikers na maaga ring nagsidating kanina. Ngunit maliban sa mga ito, maaga rin dumating ang grupo ng mga madre mula nga sa Dominican Siena. Because we are aware of what is happening now in our country and we are here just to promote peace po. We are here for prayer rally, economical rally in behalf of the Filipino people. Samantala, isa pa nga sa ating naabutang nakisali sa kilos protesta ay ang dating kalihim ng DSWD at ngayon membro nga ng bayan na si Judy Tagiwalo. Ayon kay Tagiwalo, tip of the iceberg lang daw ang natuklas sa mga impormasyon sa pagdinig ng Kongreso. Ang linaw-linaw naman, hindi ba? Kung nakita nyo yung mga perang nakasalansan doon sa mesa sa DPWH sa Bulacan, parang lang yun tip of the iceberg lang. Milyones yon pero trilyones. At sa kabilang banda, ang social pension ng matatanda kulang na kulang, 2,000. Kulang pa sa maintenance. Mga classrooms, sirang-sira, kulang pa. Ang mga taong bayan, ang haba ng pila sa mga ospital. Kung dadaan kayo ng alas 3, alas 4, kasi kapos ang pera ng mga ospital. At lumilitaw talaga, kinukurakot. Kaya panawagan natin, lahat na sangkot managot, ikulong ang mga korap. Ang pera ng bayan ay dapat ilagay sa serbisyo sa kalusugan, edukasyon, pabahay, at kompensasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Pagdating nga ng alas 8, nagsimula na rin sa pagdating ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang universidad para makiisa. Ilan nga sa mga mababasa sa mga banner ng mga ito ay hindi pang kasino ang takbo. Marcos Singilin, Duterte panagutin, mga korap patalsikin. Bayan muna, hindi bulsa at maging ang isoli nyo ang ninakyo. Ngunit nga maliban nga sa mga ito ay agaw pansin din ang naging paandar ng isang grupo na makakaral kung saan balot nga sila ng putik habang ang isang grupo naman mula sa Cagayan de Oro ang nagmala na Ruto Chicodet. Sa gitna ng kilos protesta na ito ay patuloy din ang pamamahagi ng pagkain at maging tubig ng ilang grupo bilang pagpapakita ng suporta at tulong sa mga dumalo. Live mula rito sa Luneta Park in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Portas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Miska News, 40. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.